Good morning, good morning, good morning. Kumusta po kayo mga boss, amo? Isang malamig at maulang umaga po sa inyong lahat. Today is August 31, 2023. Last day po ng month of August ngayon. So, bukas po is Bear months na. Simula na ng Bear. So, ayan na naman ang mga kababayan natin, sigurado. At prepare naman for Christmas. So magkape po muna tayo. Congratulations sa ating Gilas Pilipinas team. Although hindi sila nanalo pero but still lumaban po sila. Talagang hindi naman nakakahiya kahit tayo natalo kasi dikit na dikit yung laban. Yun nga lang, kinakapos talaga tayo pagdating sa last quarter. Hindi natin nasusustain yung ano natin, yung power natin. Sayang ano. Anyway, ayos lang po yun. Sa iba hindi ayos eh. Pero sa akin okay. Yung mga players natin, nagsakripisyo yung mga yan. Samantalang iniwan muna nila yung mga pamilya nila para lang makalaro. Makapagtunggali sa mga higanting player ng iba't ibang bansa. Video. May gagawin kayo sa 7? Ha? May gagawin kayo sa 7? 7? Oo. September 7. September 7? Ano yan? Thursday? Bakit? Ano meron? Anniversary namin. Sa Ay, wala ako niyan. Ay, wala ako. Oo, nasa ano ako niyan. Sa Cebu. Oh, bakit? sorry. Oo nga eh. Di ba pwede yung Sabado yan? That's for hindi pwede. Ha? Napay? Salamat. Hindi nga. Ano ba sa ninyo? Hindi naman imbitado kami. Oo. Pati si Erly, si Nasabihin ko sa kanila. O ako lang. Hindi lahat kayo di. 7 Thursday. Oo. Anong oras yan? Alas 10. Last 10. Sa Mega Mall. Dad's buffet. Lunch. Buti pa kayo nakapag-anniversary kami, hindi pa. Wala pang outing. Wala pa nga kami outing eh. Sige, thank you Mark sa invitation . Ikaw lang mawala. Yan. Hindi ko sure Nawala ka. Hindi pa naman sure. Nawala ka. Kung nandyan ako, bakit hindi? Pero kung pupunta na Cebu, ikaw lang mag-isa. Ako lang. Kasi naka-schedule ako niya dapat nung last week pa nung itong August na cancel lang. So tuloy na to September. Kahit namin mo na si Erwin ba? Ha? Especially mo na si Erwin ba? Oo. So, tuloy natin. Hindi po maganda sa Pilipinas or sa Gilas team natin in particular yung ginawa nating pangbubo o pangbabas kay Coach Rodriguez. Siyempre kasama ng Gilas team. Hindi po maganda sa atin. That is not good for us. Kasi bakit? Tayo po yung host dyan eh. Host country tayo dyan sa FIBA World Cup na yan. Tapos pinakita natin yung medyo hindi naman lahat medyo hindi natin magandang pag-uugali na supposed to be pinakita natin yung unity
at support yung sa team natin at sa coaching staff. Pero napansin po ng ilang nating mga kababayan na hindi maganda yung nangyari na yun, pambubo habang kalaban natin yung Italy. May negative effect po yan sa atin. Sana ang pinakita na natin, hospitality natin, unity, support. Kung meron naman tayong disgusto or mga hindi natin nagugustuhan sa team, sa coaching style, kung sino may mahawak na yan, siguro sarili na lang natin. Importante rito, lumaban tayo. Pinakita natin yung galing natin sa basketball. Nakakalungkot, di ba? Pero personal opinion ko lang to. Hindi hindi ibig sabihin na hindi tayo nang babash or wala tayong negative na pinatatamaan dito. Sabihin na natin, may pagkukulang si Coach Sap. Pero tama ba na gawin natin sa tao yung gano'n na pambubo na harap-harapan? Kahit sa social media, kawawang-kawawa yung tao. O, teka, hindi ako maka-chat Reyes ha. Ako po ay palaging nasa gitna lang. Kung mapapansin nyo yung mga komentaryo ko sa social media, kahit sa YouTube channel ko, hindi ako kumakampi sa isang side. Sa gitna lang ako. Pag nabigay ako ng komentaryo, see to it na both sides, alam ko yung pangyayari. Fair, ika. Alam mo, hindi nakakahiya yung laban natin, ha? Just imagine, malalakas yung team na nakakalaban natin. Pero hindi nila tayo natambakan. Look at other teams. Kung tambakan nila, 50, 30, 40, pero hindi nangyari sa atin yan. Ibig sabihin, matibay yung team natin. Medyo kinakapos lang tayo sa dulo. Kung sana sa LRT, nadidiskarel pagdating sa fourth quarter. Nawawala yung trade doon sa Reyes. Nadidiskarel. Kung sana naman sa sasakyan, loss compression na siya. Naglo-loss compression. Kahit anong tapak mo sa gas, hindi siya umaabante. So, ganun. Kung anong ihahambing natin, parang ganun yung nangyari sa team natin. But again, I am very proud to Gilas, Pilipinas team. Congratulate ko po kayong lahat. Coaching staff and yung mga players. Tuloy lang po natin laban kasi may chance pa naman sa classification na tinatawag. So, kailangan lang natin talunin yung dalawang team, yung China or yung isa. Hindi ko kabisado yung pangalan ng isang team. So, bukas ata yan o sa atres. Parang ganun So, sana malusutan natin. Pag-asa pa naman. Although medyo bumilit yung chances, but still, pag-asa, nandiyan palagi.
Anyway, ganun po talaga ang buhay. Sa amin nila, bilog ang bola. Naniniwala ako doon. Sa kasabihan na yun, bilog ang bola. Bakit? Yung malalakas sa team na yun, tinatalo ng mga mahihina. Ano sabihin? Malaki improvement sa sistema ng basketball sa atin, sa buong mundo. Hindi kung malakas ka, identified ka, nakakasigurado ka ng talunin yung isang team. Look at Japan team. Tinalo nila yung Finland. Hindi sila makapaniwalang magagapi nila yung Finland na malahigante rin ang mga players. At alam nyo ba, ang mga Hapon, sa sobrang tuwa nila, napaiyak halos lahat ng player, pati mga fans. Hindi sila makapaniwalang matatalo nila ang Finland. Tinatawag na tears of joy. Masaya ang Hapon kasi natalo nila yung Finland. Alam yung Finland, mabigat na team yan. Hindi basta-basta yan. Kaya, pray lang tayo. Sa panahon ngayon na tayo yung host, dapat hindi tayo magpakita ng mga ganong ugali. Kilala kasi ang Pinoy sa mga hospitality, mababait, naka-smile palagi, approachable. So, hindi dapat natin pinakita yung magaspang natin ugali sa oras na lumalaban yung ating gilas team. Ako pag meron akong disgusto sa isang tao o sa isang grupo, sinasarili ko na lang. Kaysa naman sa i-broadcast mo pa, i-announce mo pa yung mga hindi mo gusto dun sa sistema, halimbawa. Kasi hindi maganda yun. Sarilinin mo, ikaw na nakakaalam. So wala kang ha-hurt na tao. Wala kang nasasaktan. Hindi ka nakakasakit ng damdamin ng ibang tao na hindi mo naman alam kung ano yung punot dulo. Doon sa mga dinider ko, yung mga bashers ni Coach Chad, naabot nyo na ba yung naabot ni Coach Chad Reyes? Sige nga, naabot nyo na ba? Bakit ganun na lang ang pambabas nyo sa kanya? Yan naman ang isang katanungan ko eh. Kung mayroong nakalampas na doon sa mga ambisyon ni Coach Chad Reyes o yung narating niya sa buhay, sige, talo na ako. Pero kung isang lang tayo, halimbawa, hindi ko minamalita, yung mga fans natin basketball fanatics natin kung mambabas tayo, siguraduhin natin na naabot ba natin yung posisyon na nakuha ni Chad Reyes? Bakit natin ibabas yung tao? Alam mo ba yung sistema? Yan ang mga dyan mga katanungan But then again, hindi po tayo maka-Chad Reyes. Parang tinitimbang lang po natin both sides. Yan yun. Kape po tayo, mga boss, mga manager. Yung kulang na laman na ang pandesal pala, ito. Tapos yung sisig, ayun yung sisig Marami kasi, nabaon ko. Pag pinalaman mo sa pandesal, ang sarap pala. Kamasanay ako nito. Pero ang sarap pala kasi yung sisig, marutong-lutong, ilagay mo siya doon sa pandesal. Yung ganito, yan, meron. Tapos, dandahan mo siya. Super rinamnam. Katuklas naman ako ng palaman sa pandesal. Sarap pala, So yan po yung saloobin ko sa Gilas team natin.
tingnan na lang po natin yung binigay nilang sakripisyo sa ating bansa. Hindi ho biro yung pumunta ka ng ibang bansa, kung sasabihin natin nagre-relax lang sila doon. No. Katakot-takot po na training ang ginagawa ng mga yan. Sakripisyo. So yan po yan, yung sakripisyo yung binigay ng mga Gilas players natin. Mahirap po yun. Kasi kita nyo yung si Scottie Thompson, kakapapanganak lang ng asawa niya pero nawalay agad siya. Diba usually kapag bagong labas ang baby natin, nandun yung mga magulang sa tabi ng bata. Diba? Pero siya, sinakripisyo niya. So, isa lang yan sa tunay na buhay na talagang mahirap maging isang Gilas player. Yung nire-representa mo yung Pilipinas. Mahirap po yan. Nandiyan ang pressure, nandiyan ang stress. Kasi baka kung ako isang player halimbawa ng Gilas team, iniisip ko yung expectation nila sa amin expectation sa akin halimbawa paano ko hindi mo maibigay yun? So, ando na naman may mga negative. Kaya po, mahirap talaga. So, maraming salamat po dun sa mga nanood itong video ko na to. Sana po ma-share nyo. Ganyan na po tayo magbigay ng komentaryo. Simple lang po. At parehas. Wala po tayong kinakampihan dyan. So, again, sa Gilas Pilipinas team, I salute you all, mga sir. Thank you very much.